Hi guys, for today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano ninyo ma-recover yung TIN number ninyo na nakalimutan nyo na. So, paano nga ba nyo ito ma-recover online? Ngayon guys, sa Google search ng cellphone ninyo, click nyo lang yan. Dito, i-search nyo lang yung BIR, URUS. Ayan, lumabas na yung website ni BIR. Click nyo yan. Then, scroll nyo pababa. Then, makikita nyo dito yung mga services ni BIR. Dito, hanapin nyo lang si URUS. Ayan, so ito na yon. Click nyo yan. Then, dito, makikita nyo yung TIN inquiry. Click nyo yan. Then, scroll nyo pababa. So, kailangan nila ng first name, middle name ninyo, at saka last name, gender, birthday, complete residence address, civil status, spouse name, kung kayo ay may asawa na. If applicable yan sa inyo, so maglagay din kayo. Then, your valid government issued ID or passport. So, dito mas okay kung ang ipasa ninyong requirements or ID is yung primary ID. Next is yung photo holding the government issued ID. Kung ano yung pinasa nyong valid government issued ID or passport pa ito, at kung ano mang valid government issued ID ang ipapasa nyo dito, is dapat yun din yung sa selfie ninyo. So, dito sa selfie ninyo, dapat hawak ninyo yung government issued valid ID ninyo. So, dapat ang pagka-picture is kitang-kita din yung details ng inyong valid ID. So, dito, a BIR officer will review your request and send you an email containing your TIN if approved. Otherwise, you will receive an email with remarks as to why your request was not approved. So, dito, i-review ni BIR officer yung mga requirements na pinasa ninyo, yung mga information na nilagay ninyo, kung tama ba, match ba doon sa record ninyo. Kung kaya wag kayong magkamali dyan sa mga details na ilalagay ninyo. Pag once naman na okay naman yung requirements ninyo, approve kayo, mag-i-email na sila sa inyo na may TIN number na. So, ibibigay na nila yung TIN number sa inyo through email. Ngayon, click na natin tong proceed. Dito, ilagay nyo na yung email address niyo. So, dapat yung email address niyo is yan yung updated na email address ninyo. Ayan, nalagay ko na yung email ko. Next is, click nyo yung box. Then, pag may color green na check na, click nyo din itong may box pa na sa baba. Then, pag may check naman yan, scroll nyo sa pinakababa. May isa pang box dito. Click nyo yan. Scroll nyo pa. Makikita nyo dito yung confirm. So, ayan, the link for your TIN inquiry request has been sent to your email. So, ngayon, open na natin yung email natin. Click muna natin yung okay. Ayan guys, dumating na agad yung email ni BIR sa atin. So, click natin yan. Ang bilis lang ang email nila. To proceed with your request, kindly copy the URL below and paste in the address bar of your browser to access the form. So, ito na yan guys, ang kailanganin nating link para sa process na ito. So, within 24 hours lang ito guys, itong link na ito. Pag once na lumagpas na sa 24 hours at hindi nyo pa ito nagamit, so ito ay mag-i-expire. So, hindi na kayo makapag-request dito. So, kailangan nyo lang mag-submit ng bagong request pag halimbawa hindi nyo ito ma-process sa ngayon. So, ngayon, copy na natin yan. Click natin yan. Long press nyo lang. Ayan, tapos i-drag nyo pa kaliwa, pa kanan, yung may color blue. Then, click nyo yung copy. Again, long press nyo. Ayan. Drag nyo lang yung color blue pa kaliwa, pa kanan. Ayan. Then, click copy. Ngayon, open na natin yung browser ng ating cellphone. Ayan, ito na yung browser ko. So, ang iba dyan is, yung browser is Google Chrome. So, yun din yung gamitin nyo. Pwede yun. Open na natin yan.
Then, dito sa taas, ipipaste natin yung link. Click natin yan. Then, paste natin yung link. Diin lang din natin yan guys. Long press lang, tapos paste. Then, yan yung i-search ninyo or ilagay dyan. So, dito na tayo sa taxpayer information. So, ito na yung mga details na kailangan hingiin ni BIR sa inyo para malaman nila kung kayo talaga yung may-ari ng TIN number na nag-request sa kanila. So, dito, lagay nyo na yung pangalan ninyo. Bawa Jana. Then, next is last name. Click natin yan. Lagay natin Ramos. Next naman is suffix. So, click natin to. Ayan. So, ito naman yung junior, senior, the second, the third. Yun yung may mga suffix dyan. Lagyan ninyo. Then, kung wala is click natin yung not applicable. Then, click OK. Next is your gender. So, kung kayo ay babae, click nyo lang yung circle ng female. Next is your birth date. Kailan yung birthday ninyo? Click natin yan. Then, dito, halimbawa kayo ay April. Ayan. Then, halimbawa 14. Click nyo lang yung 14. Then, kung halimbawa anong year, so click nyo yung 2005. Kung anong lalabas dyan. Then, hanapin nyo lang dito yung halimbawa 1997. Click nyo yung 1997. So, ayan. Okay na siya. So, yun na yung year. Tapos, April siya. Tapos, 14. Yun yung set. Ayan. So, yan na yung birthday ninyo. Next is your civil status. Click nyo yan. Then, dito, halimbawa kayo ay single. So, click nyo yung circle ng single. Then, click OK. Ayan. Then, bago kayo mag-proceed dito, double check nyo lahat ng information kung tama ba. Kung tama naman, click nyo na itong continue. Dito pala guys, nakaligtaan ko. So, click natin yung box. Click continue na. So, dito naman sa complete residence address. So, click to search province. Click natin to. Then, kung halimbawa kayo ay Rizal, hanapin nyo lang kayo taga saan kayo. Halimbawa Rizal, so click nyo yung may circle ng Rizal. Next is the municipality or city. Click nyo yan. Then, dito, mamili kayo kung saan nga ba yung city ninyo. So, halimbawa kayo ay taga Taytay. Ayan. So, click nyo yung may circle ng Taytay. Next is the barangay. Click nyo to. Halimbawa, San Juan. Click nyo yung San Juan. So, dito guys, pag nagkamali naman kayo, click nyo lang itong delete para mag-repeat kayo ng process. So, andyan lang yung delete sa right side. Next na tayo, town or district, indicate not applicable if not applicable. Click natin to. So, kung halimbawa not applicable sa lugar ninyo, yung town or district, so lagyan nyo lang ng not applicable. Next naman is unit, room, floor, building number. So, ganun din, lagyan natin ng not applicable kung wala lang halimbawa. Next naman is your building name, tower, not applicable din. Next is lot, block, phase, or house number. So, lagay natin, halimbawa block 7. Next is subdivision or village. So, wala din. Lagay natin not applicable. Next is the street name. So, click natin yan. Halimbawa sa Magta. Ayan. Next is the zip code. So, kung hindi nyo alam yung zip code ng lugar ninyo or yung city ninyo, search nyo lang. Halimbawa sa akin, Taytay. Search nyo lang sa Google search, Taytay zip code. Lalabas na dyan yung zip code ng Taytay. So, ang zip code ng Taytay is 1920. Then, bago kayo mag-continue dito, double check nyo lahat ng information kung tama ba. Then, kung tama na, click nyo na itong continue. And dito na tayo sa pag-a-attach ng mga requirements. Ito na yung mga nabanggit kong requirements kanina na kailangan yung i-submit. Tulad ng ID at saka selfie ng ID ninyo.
Then dito, makikita nyo yung upload instructions. Click nyo to. Click here to view. Click natin yan. So, ayan guys, ito yung OROS upload instructions. So, sobrang haba ng instructions niya dito. Ayan. And so, ngayon, back na tayo sa kanina. Ayan. Ngayon, mag-a-attach na tayo ng requirements. Click natin yung attach. Then, click files. Then, hanapin nyo yung then, ayan, file successfully uploaded. Click OK. Ayan. So, ayan, naka-attach na yung requirements natin, which is the valid ID. Next is yung selfie natin na hawak yung ID natin. So, again, kung anong ID na pinasa nyo dito, dapat yan yung hawak nyo dito. Click natin yung attach. Click files. Then, hanapin nyo yung selfie ninyo na hawak nyo yung ID ninyo dito. Then, click OK. Ngayon, click nyo na itong continue. Then, dito guys, bago kayo mag-proceed dito, double check, triple check nyo yung lahat ng information na nilagay nyo dito. Then, scroll nyo na pababa. So, dito sa may mga box, click nyo yan. Ayan, may mga check na. Okay na yan. Click nyo na itong submit application. Maghihintay na lang kayo kay BIR na ma-process na or ma-approve or ma-review nila yung application nyo dito. Again, pag tama naman lahat ng requirements niyo at approve kay BIR yung mga requirements niyo, so mag-i-email na sila ng TIN number ninyo. Pero kung halimbawa naman is may mali sa mga requirements niyo at disapprove ito, is mag-i-email din sila kung anong mga reasons kung bakit na-disapprove yung pag-recover nyo ng TIN number ninyo. So, ganun lang guys kung paano kayo makapag-recover ng inyong TIN number via online sa BIR. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!